Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Precious Samantha P. Agapay. Ngayon, ibabahagi at ipapakita ko ang aking triple band diagram tungkol sa Africa, New Guinea at Kanlurang Asya. So, mag-start tayo sa Africa. Kababaihan, kadalasang nanguna sa pagtatanim at pag-aani. Aktibong kalahok sa mga lokal na pamilihan. Sa ilang grupo, mas mataas ang posisyon ng babae dahil sa matrilineal tradisyon, kalalakihan, nagsisilbing pastol, mandirigma at taga-panatili ng seguridad, kadalasang nakaupo sa posisyon ng tribal leadership, responsible sa mahalagang ritual at communal decision. So, ang mga babae dahil sa una kay kadalasan nanguna sa pag-aani at pagtatanim. At ang mga lalaki ay nagsilbing pastol, mandirigma at taga-panatili ng seguridad. New Guinea. Kababaihan. Ang pangunahing tungkulin ay sa mga root crops, nakatuon sa pag-alaga ng bata at paghahanda ng pagkain. Malakas ang papel sa household production. Kalalakihan, may sariling male house para sa ritual at pagsasanay. Dumadaan sa pasalimuot na intention rates, tradisyonal na sangkot sa religious ceremonies at tribal conflict. So, ang mga kababayan naman sa New Guinea ay pangunahing tungkulin nila ay mga root crops at nakatuon sila sa pag-aalaga ng mga bata at paghanda ng pagkain. At ang mga lalaki naman ay may sariling male house para sa ritual at pagsasanay. Kanlurang Asya. Kababaihan, sentro ng gawain sa loob ng tahanan, may limitasyong panlipunan at pampublikong paggalaw. Mas nakatuon sa private domestic sphere, kalalakihan. Itinuturi na ulo ng pamilya sa karamihan ng lipunan, humahawak ng kapangyarihan sa negosyo, politika at relihiyon. Nagtataga ng mahalagang desisyon sa pamilya at komunidad. So, sa kababaihan daw kay sentro sila nagawain sa loob ng tahanan. At may limitasyong panlipunan at pampublikong paggalaw. Mas nakatuon sila sa private at domestic sphere. Ang lalaki naman ay itinuturing na ulo ng pamilya sa karamihan ng lipunan, humahawak ng kapangyarihan, negosyo, politika at relihiyon. So, ang similarities ng Africa at New Guinea. Parehong may malinaw na atiyan ng gawain ayon sa kasarian. Malaki ang ambag ng kababaihan sa food production. Mga lalaki ay karaniwang nasa ritual, protection at public roles. Komunidad ay nakabatay sa agricultural livelihood. At ang similarities naman ng Africa at Kanlurang Asya. Male center ang leadership sa maraming grupo. Malakas ang impluwensya ng tradisyon at kultura sa gender roles. Kababaihan, pangunahing tagapamahala ng tahanan, kalalakihan, public authority holders. At ito naman tayo similarities ng Kanlurang ng New Guinea at Kanlurang Asya. May mga komunidad na mas pinapaboran ang kalalakihan sa authority. May gender-based distinction sa religious at ceremonial activities. Ang kababayan ay nakatuon sa caregiving at domestic responsibilities.
Ang mga lalaki ay nakatuon sa public ritual and decision-making roles. So, dito sa ilang gitna, gender roles ay hinuhubog ng tradisyon, paniniwala at kultura. May malinaw na paghiwalay ng tungkulin ng babae at lalaki. Lalakihan, liderato, ritual at proteksyon, kababayan, pangangalaga sa pamilya, gawaing bahay at food preparation. May elementong patriarchal sa karamihan ng komunidad. At yun lang po at salamat.